Nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong binabantayan nating sama ng panahon sa eastern section ng ating bansa. Dalawa na po ang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Talakayin na natin ang mga yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan, dalawa na po ang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin na natin itong nandyan sa may West Philippine Sea, yung mas malapit at may direct effect sa ating bansa. Kasama ng habagat, itong low pressure area na to, yung tumawid at nagpaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan po itong nandito na sa may West Philippine Sea. Ayon sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, ito ay nasa higit 135 kilometers west-southwest ng Calapan City dyan po sa may Mindoro. Ito po ay palayo naman na sa ating bansa at posibleng bukas ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito po ang ensemble forecast para sa ating low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Unti-unti na nga po yung kumikilos papalayo sa ating bansa at bukas yan po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung lumakas man ito at maging isang bagyo, ito po ay mas malapit na dito sa may southern portion ng China at wala nang magiging direktang epekto sa ating bansa. Kasabay ng paglayo nito, hihilahin yan papunta sa kanya yung ating habagat or southwest monsoon. Kaya magkakaroon tayo ng unti-unting pag-aliwalas ng panahon o improvement ng weather ngayong weekend. Pero sa ngayon, yung kanyang panglabas na kaulapan at trough or extension ay umaabot pa sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa trough o extension itong ating low pressure area, dito po sa Metro Manila, although nagpapakita naman ang araw, mas maulap po ang ating panahon at medyo mas mataas yung ating tsansa ng pag-ulan. At posible rin po yung mga thunderstorms. So meron tayong mga inaasahang scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din po ang ating aasahang panahon sa karating lugar ng Metro Manila. Kasama po dyan ang Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac. Lalong-lalo na po dito sa area ng Zambales at area ng Bataan. Magiging maulap din ang panahon natin dito po sa malaking bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo na po dito sa area ng Cavite at Batangas at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. At kung minsan, meron din po yung mga thunderstorms. Samantalang yung panglabas na kaulapan itong ating binabantayang low pressure area sa may West Philippine Sea ay umabot pa dito sa area ng Mindoro at hilagang bahagi ng Palawan. So posible pa rin po dyan yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Yung inflow naman ng ating hangin o yung ating habagat ay nagpapaulan naman o nagdadala ng posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa area ng Visayas, particularly sa western section ito at maging dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na dyan sa may Zamboanga Peninsula. At habang palayo sa ating bansa itong low pressure area sa may West Philippine Sea, hihilahin niya din papunta sa kanya yung ating habagat or southwest monsoon. So magkakaroon tayo ng improvement ng weather sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila ngayong weekend hanggang linggo. Pero posible pa rin po yung mga afternoon showers at thunderstorms. Kaya paghandaan din po natin yan. Samantalang habang lumalapit naman itong low pressure area sa may eastern section ng ating bansa, siya naman ang sasalo o magpapalakas ng habagat sa darating na linggo hanggang Lunes. At gradually increasing po yan sa mga susunod na araw. Talakayin naman natin yan. So nasa loob na nga at recognize na ng Pag-asa as a low pressure area itong binabantayan nating sama ng panahon sa eastern section ng ating bansa. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 800 kilometers east o silangang bahagi ng Visayas. Sa kasalukuyan, wala pa po itong direct effect sa ating bansa. Pero sa darating nga na linggo hanggang Lunes, yan naman po ang sasalo o magpapalakas sa ating habagat or southwest monsoon at magpapatuloy yan sa susunod na linggo. So narito naman ang ensemble forecast track para sa ating panibagong low pressure area dito sa may eastern section ng ating bansa. Sa kasalukuyan nga, malayo pa ito sa ating landmass o kalupaan. Inaasahan natin itong kumilos pa northwestward palapit dito sa eastern section ng Northern Luzon. At dahil nga medyo malawak yung karagatan dito at magtatagal pa po yan dyan, meron pa itong tsansang makaipon ng lakas. Posible po itong maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever, ito po ay tatawagin nating Bagyong Butchoy. Again, posible po itong lumapit dito po sa eastern section ng Northern Luzon. At meron pa nga tayong tinatawag na cone of probability o circle of uncertainty. So hindi pa rin natin naalis ang tsansa na mas dumikit pa po yan dito sa may extreme Northern Luzon or Northern Luzon. Sa kasalukuyan, meron tayong inaasahang pag-meander o pagtambay nito dito sa eastern section ng Northern Luzon. If ever po ganun ang mangyayari, mas matagal din po ang epekto ng ating habagat or southwest monsoon. Habang nandito po yan sa may northeastern section ng ating bansa, maliban doon sa epekto ng kanyang trough or extension, patuloy po yan mag-e-enhance o magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Kahit makalabas na po yan ng ating PAR, basta nandito po yan sa itaas na bahagi ng ating bansa, yung ating axis ng habagat o yung ating flow ng hangin ay tatawid mula West Philippine Sea papunta sa atin at magpo-flow papunta dun sa ating posibleng bagyo
dito sa may northeastern section ng ating bansa. Kaya maliban sa direct effect nitong posibleng bagyo na ito, magpapaulan din ang habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito sa susunod na linggo. Kaya paghandaan din po natin yan. So sa ngayon nga, dalawa na po ang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Isang palayo na at palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at isang kakapasok lamang. Sa ngayon, ito na po ang mas concern natin, yung sama ng panahon dito sa may eastern section ng ating bansa. Dahil bukod sa posible itong lumakas at makaapekto dito sa ilang parts ng extreme northern Luzon at northern Luzon, magpapalakas po ito o mag-enhance ng habagat sa susunod na linggo. So yan po ang ating paghahandaan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.